Biruin nyo, even from the first time na ginawa po ni Satan yung deception na yan, biruin nyo, ilang taon nang lumipas, ganyan na ganyan po ang ginagawa niya. Perfect na po niya kung paano gawin yung deception na yan. Pero ito po, pag-aaralan natin mabuti ngayon. I-reveal natin kung ano yung scheme ni Satan, paano siya nang di-deceive. Paano yung deception niya. Okay? Ito ang ginawa ni Satan. Okay? Nung diniceive niya si Eve. Ang Diyos ay inilalarawan ng ahas na para bang pinipigilan silang tamasahin or mag-enjoy sa kanyang nilikha sa hardin ng Eden. Okay, ha? Paanong pinipigilan? So, paano yun? Eto po, tingnan natin ha. Genesis chapter 3, verse 1b. Okay, 1b. Isang araw, tinanong nito, nung ahas, ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Okay? Ano pong sabi natin kanina? Pinoportray ni Satan na parang KJ, si Lord. Doon na ayaw nilang ma-enjoy yung creation niya. Eto, tingnan nyo po. Dyan pa lang po, may mali na. Okay? Dyan sa sinabi ni Satan, may mali na kaagad dyan. Alam nyo ba kung anong sinabi ng Lord kay Adam patungkol dyan? Okay? Eto, basahin po natin sa verse 6 and 7. Tingnan nyo mabuti ha. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Okay? Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Pansin niyo po yung nakapula. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Ibig sabihin, sabi ng Lord, sige, i-enjoy mo yung lahat ng creation mo. Kumain ka lahat. Okay? Kainin mo lahat. Kahit nga po yung tree of life. Pagpapansinin natin, based dito sa sinabi, pwede na lang kainin yung tree of life. Okay? Sabihin ng Lord, okay, sige, enjoy nyo. Pero ano po ang sabi ni Satan? Ayan, no? Ayan, wag mo kainin ng bungang kahoy iyon sapagkat araw na yun kain mo, mamatay ka. So sinabi niya, wag mo kakainin ito. Ano pong sabi ni Satan? Totoo bang ang Diyos, sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy? Gets nyo? Ang sabi ng Lord, kainin mo lahat. Pero ang sabi ni Satan, okay, eto, papraktisin ko po Papraktisin ko. Okay? Kasi hindi naman talaga ganyan yung pagkasabi ni Satan nun eh. Okay? May parang sabihin natin, meron siyang, parang may lambing po or parang medyong way, may method siya. Okay? Tatry ko pong i-imitate si Satan. Baka ganito niya sinabi to nung unang panahon. Okay? Handa na kayo? Okay? Ganito po. Pasensya na po kung medyo magkapareho. Praise God sa gift. Joke lang. Ito po, papracticein natin kasi hindi po yan totoo bang sinabi lang. Ito po ang pagkasabi niya. Okay? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Gets nyo? Parang may pagkamarites ang dating. Na parang chismis. Di ba ang chismis, hindi at chismis, mali naman. Ito chismis to eh. Totoo bang sinabi ng Diyos na anumang bungang kahoy ay bawal kayong kumain sa halamanan? Chismis yun kasi ang sabi po ng Lord, ayan po ang sinabi ng Lord, makakain mo lahat. Makakain mo lahat, anuman. So ngayon, maliban lang po sa puno ng knowledge of good and evil. So ngayon, magtataka naman po tayo, bakit naman kasi binagyan pa ng Lord ng knowledge of fruit and evil? Yan na naman yung problema ngayon. Natanong nyo ba yan minsan? Ako natanong ko yan, seryoso. Okay? Natanong ko, bakit nga naman talaga binigyan pa ng Lord? Alam nyo kung bakit? Okay? Eto po, number 1. Nung ginawa po, di ba, ng Lord ang creation, si Adam, binigyan ng authority lahat. Lupa, langit, sa tubig. Lahat po ang may authority niyan, si Adam. Okay? Basahin niyo po yung Bible niyo. Ngayon, inilagay ng Lord ang tree of the knowledge of good and evil to establish yung authority niya pa rin kay Adam. Isa lang. Okay? Si Adam, lahat. Pero gusto ng Lord, okay, sige, ginawa kita sa wangis ko, ikaw ay katulad ko, pero gusto kong i-establish pa rin na may authority pa rin ako sa'yo. Okay? So ito, ilalagay ko ito para masabi ko na ako pa rin ang Lord.
Pero ang galing, no? Si Adam po ay ano pa rin, kawangis talaga ng Panginoon. May glory pa rin siya, pero nilagay po yan to establish yung authority ng Panginoon. Okay? Gets? Isa pa, number 2. Dahil po sa sobrang ganda ng pagkakagawa ng creation, paano mo masasabing maganda yan kung wala kang maihantulad na hindi maganda? Tama? Paano mo maihahambing na ayan, dito po sa likod na to, ay kurtina to kung hindi mo tatabihan ng kahoy. Gets? Ibig sabihin po, sa lahat po ng creation ng Panginoon, actually, hindi lang po sinabing pangit yung tree eh. Nilagay lang po yon para to distinguish din na, merong authority ako, at saka para ma-distinguish no, na pag itong mga kinain nyo, hindi kayo mamamatay. Pero ito, may karampatang anong tawag dito? Resulta, pag kinain nyo ito. So gets po natin yan, meron pong authority ang Panginoon at meron pong paghahambing para alam natin na maganda. Maganda talaga pag ito ang pinili natin. Ang problema po, yan yung ginamit ni Satan. Okay? Yan yung ginawa ng serpent. Dinisib niya tayo sa paraan ng ganon. Again po, inilarawan ni Satan na para bang ayaw ng Lord enjoyin natin yung creation niya, ng tao yung creation niya. At alam niyo po, sa mga araw na to, ganito pa rin ang deception ni Satan sa atin. Alam niyo ba yon? Pero hindi niya na po sinasabi sa atin na totoo ba ang ganitong bawal ka kumain ng ng bungang ito, baga ganyan. Pero may iba pong pattern. May iba pong sinasabi, pero ang pattern po, ang method, ganun pa din. Okay? Ganito. Hindi ko alam. Okay, itatry ko po ulit. May nilista po ako dyan na siguro mga 4. Itatry ko po ulit na subukan na i-imitate ulit si Satan kung paano niya po finifeed yan sa utak natin. Okay, makinig mabuti. Okay, ito. Actually, ito po kanina, bago po punta dito, meron pong nireveal sa akin ng Lord na ito, ginagamit niya tong mga words na to, pero meron pang mas matindi. Okay, ito. Una-una. Totoo bang mahal ka ng Diyos? Pumasok po ba yan sa isip nyo? Di ba? Tanggap mo na si Jesus. Niniwala ka na sa Kanya, basa ka ng Bible, pero minsan kahit anong basa ng Bible, may isip mo to, totoo bang mahal ka ng Diyos? At ito ang pinakamatindi. Ginagamit ni Satan yung pronoun ng first person, na akala niya ikaw ang nagsasabi. Ito po yung nireveal sa akin ng Lord kanina na ganito ang sinasabi niya, pinifeed niya sa utak mo na, totoo bang mahal ako ng Lord? Hindi ibig sabihin ikaw nag-isip po nun. Si Satan, finifeed tayo. Alam niyo po yung sa Book of Ephesians, na sabi, kaya nga, put on the armor of God, helmet of salvation, shield of faith. Dahil po ganyan yung deception niya, totoo bang mahal ako ng Panginoon? Even though meron na akong Jesus, totoo ba talagang mahal pa rin ako ng Panginoon? Ito pa po, talaga bang karapat-dapat akong pagpalain ng Diyos? Next, makasalanan ako, tapos magpapagamit ako sa Lord? Pansin niyo po, kung naririnig niyo na po yan, you are being deceived po by Satan. Ito pa, paano yan? Hindi ako perfect. Pwede ba akong lumakipit at humingi ng tulong sa Diyos? Sad face. Sad face. Parang sinasabi po ni Satan na, paano yan? Hindi ka perfect. Hindi ka pwedeng lumapit sa Lord. Paano yan? Ganon. Pero ano po, subtle lang. Hindi mo halata. Alam niyo po, ang scam, hindi yan halata. Tama? At ganyan po. Biruin nyo, even from the first time na ginawa po ni Satan yung deception na yan, biruin nyo, ilang taon nang lumipas, ganyan po ang ginagawa niya, perfect na po niya kung paano gawin yung deception na yan. Kaya nga kailangan ho natin maging aware ko, ano ba yung scheme ni Satan? Isa po ito, yan po yung ginagawa niyang deception. Amen? Pero wag po kayong malungkot dahil meron pong sagot ang Panginoon dyan. Amen? Ayan.